Makasaysayang araw mga bata, kamusta? Ako si Binibining Norbilin B. Kayabyab ang magiging guro ninyo para sa araw na ito. Muli, isang panibagong paglalakbay para sa ating panibagong aralin. Pero bago tayo magsimula sa ating talakayan, narito muna ang ating kasanayan sa pagkatuto. Natataya ang mga impluwensya ng mga kaisipang Asyano sa kalagayang panlipunan at kultura sa Asya. Sa mga nakaraang aralin, nalaman natin na sa Asya nagsimula ang mga sinaunang kabihasnan at sibilisasyon sa mundo, tulad ng Sumer, Indus at Dinastiyang Shang. Ngayon naman, ating titingnan kung ano nga ba ang mga kaisipang pinaniniwalaan at ano ang mga relasyon nito sa sinaunang kabihasnan sa Asya. Pero bago tayo magsimula sa ating panibagong aralin, magkakaroon muna tayo ng tinatawag na salamin ng kasaysayan. Dito, magpapakita ko ng mga larawan at tutukuyin ninyo kung ito ba ay paniniwala, pananaw, tradisyon, relihiyon, at filosofiya. Comment lang sa ating chat box ang inyong mga kasagutan. Para sa unang larawan, magaling! Yan ay tradisyon. Para sa susunod na larawan, mahusay. Yan ay filosofiya. Para sa pangatlong larawan, magaling. Yan ay relihiyon. Para sa pang-apat na larawan, magaling. Yan ay pananaw. Para sa panghuling larawan, mahusay. Yan ay paniniwala. Sa mga nakalipas na aralin, ating natalakay ang mga sinaunang kabihasnan tulad ng Sumer, Indus, at Dinastiyang Shang. Ngayon naman, ating pag-uusapan ang mga kaisipang Asyano na nabuo o umusbong sa kabihasnan ng Asya. Simulan natin ang kabihasnang Tsino. Tinawag ng mga Tsino ang kanilang bansa bilang isang Zhongguo o nangangahulugang gitnang kaharian. Para sa mga Tsino, ang kanilang bansa ay nasa sentro ng daigdig. Ang kanilang kultura at kabihasnan ay natatangi at di hamak na mas maganda at mas sibilisado kumpara sa iba. Dahil dito, ang paningin ng mga Tsino sa ibang lahi ay tinatawag na barbarians o barbaro. Ang pananaw na ito ng mga Tsino na mas nakaangat sila ay tinatawag na Sinocentrism. Para sa mga Tsino, sila ay pinamumunuan hindi ng isang ordinaryong tao. Ang kanilang emperador ay pinili ng langit upang pamunuan ang Zhongguo. Ang pamumuno ng mga emperador ay may basbas ng langit o tinatawag na Mandate of Heaven. Ibig sabihin, ang mga emperador ay pinahihintulutan ng langit na mamuno. Ang bawat emperador ay responsable sa pagpapatakbo ng pamahalaan, paninigurado na may makakain ng mga tao, pagpapanatili ng kaayusan, at paglaban sa mga mananakop. Sa kabilang banda, kung mabibigo ang emperador na magampanan ang kanyang responsibilidad, babawiin ng langit ang Mandate of Heaven at ipagkakalob ito sa susunod na taong mamamahala sa Tsina. Dahil sa paniniwala sa Mandate of Heaven,
nagkaroon ng maraming pagpapalitan ang dinastiyang China. Dahil maaaring mailipat ang mandate of heaven sa iba't ibang mga pinuno. Kumpara sa China, ibang pananaw ng mga Hapones at Koreano pagdating sa usapin ng mga emperador. Ayon sa alamat ng pinagmulan ng kanilang bansa, ang arkipelago ng Japan ay nabuo dahil sa pagsasama ng Diyos na si Izanagi at Diyosang si Izanami. Nang maghugas ng kaliwang mata si Izanami, nabuo ang isang Diyosa, ang Diyosa ng araw na si Amaterasu o Mikami. Ipinadala ni Amaterasu ang kanyang apo na si Ninigi sa Kyushu. Dala-dala ang tatlong kayamanan. Ang alahas na sumisimbolo sa kabutihan, ang salamin bilang karunungan, at ang espada na sumisimbolo sa katapangan. Ang mga katangian na sinisimbolo ng mga kayamanang ito ay lubos na pinapahalagahan ng Japan. Ayon sa kwento, si Ninigi ay nagkaroon ng anak at apo kung saan isa sa kanyang mga kaapu-apuhan ang naging unang emperador ng Japan, si Jimmu. Ibig sabihin, para sa mga Hapones, ang mga emperador ay di karaniwang tao, bagkus sila ay nagmula sa pamilya ng Diyos. Sa Korea naman, sinasabing nagsimula ang kanilang kasaysayan dahil sa kagustuhan ni Prinsipe Wano na manirahan sa daigdig ng mga tao. Dahil sa kanyang kagustuhan, dinala siya ng kanyang ama at ang Diyos ng Langit na si Wanin sa tuktok ng Mount Taebaek upang dito manirahan. Sa tuktok ng bundok na ito, itinatag ni Wano ang kanyang lungsod, kung saan tinuruan niya ang mga mamamayan ng agrikultura at iba pang mga gawain. Sinasabi rin na siya ang nagpakilala ng mga unang batas sa Korea. Sa kanyang paninirahan sa daigdig ng mga tao, nakatagpo si Wanong ng isang oso. Ang oso na ito ay naging isang magandang babae kung kaya't pinakasalan niya ito. Sila ay nagkaroon ng anak na si Tangun Wangyong. Si Tangun Wangyong ang magtatatag ng isang kaharian, ang kaharian ng Go-Joseon, na kinalaunan ay naging Korea. Kung ating susuriin, malaki ang pagkakahawig ng istorya ng pagsisimula ng Korea at ng Japan dahil sa mga alamat at paniniwala ng direktang kaugnay ng mga emperador ang kanilang Diyos. Hindi sila maaaring mapalitan di gaya ng mga emperador sa China. Ang paniniwala ng emperador na nagmula sila sa pamilya ng Diyos ay tinatawag na divine origin. Sa Timog Silangang Asya, ang mga nagtataasang bundok ang sinasabing tirahan ng mga Diyos. Halimbawa, ang mga anito at diwata ay pinaniniwalaang naninirahan sa mga bundok kagaya ng Arayat, Banahaw at Makiling. Gayon din naman ang kaso sa Myanmar, kung saan ang mga nat o espiritu ng kalikasan ay naninirahan sa Mount Opa. Dahil sa paniniwalang ito na itatak sa kaisipan ng mga Asyano na sagrado ang mga kabundukan. Karagdagan pa, ang mga pinuno ng kaharian ay kinakailangan manguna sa pag-aalay at pagsasagawa ng ritual upang mapanatiling masaya ang mga Diyos-Diyosan at Espiritu. Ang kaisipang Asyano naman sa India at ilang bahagi ng Timog Silangang Asya ay lubos na hinubog ng Hinduismo at Budismo.
Ilan sa mga ito ay ang konsepto ng Devaraja at Chakravartin. Ang konsepto ng Devaraja ay nabuo sa pagsasama ng Hinduismo at katutubong paniniwala sa Timog Silangang Asya. Ayon sa konsepto ng Devaraja, ang hari ay isang Diyos sa lupa. Siya ay ang manifestasyon ng Diyos na si Shiva, the Destroyer sa daigdig. Dahil dito, ang hari ay mayroong ganap na kapangyarihan sa kanyang nasasakupan. Ang ganap na kapangyarihan ng Devaraja ay nagresulta sa pagiging masunuri ng mga tao kung kaya't naging posible ang pagpapagawa ng naglalakihang templo kagaya ng Borobudur at Panambanan. Sa kabilang banda naman, ang Chakravartin ay konseptong madalas nating maiuugnay sa Budismo. Ayon sa konseptong ito, ang hari ay kinikilalang Chakravartin. Siya ay inaasahang magpapakita ng ganap na kabutihan at mahusay na pamumuno hindi lamang sa kanyang bansa, kundi para sa buong daigdig. Sinasabi na magiging Chakravartin lamang ang isang tao kung siya ay nagpapakita ng kabutihan. Kung para sa ibang hari, ang mga Chakravartin ay inaasahang masasakop ang buong daigdig hindi sa pamamagitan ng armas, kundi sa pamamagitan ng kapayapaan. Ang mga kaisipang natalakay ay ilan lamang sa marami pang kaisipang sumibol sa Asya. Masasabi natin na napakalaki ng kaugnayan ng mga kaisipang ito sa itsura ng mga kabihas ng naitatag ng mga Asyano. Alam ko, mga anak, ay marami kayong natutunan sa umagang ito. Ngayon naman, ating subukin sa pamamagitan ng isip harmony. Para sa unang katanungan, ito ay tumutukoy sa pananaw ng mga Tsino na sila ay nakaangat sa lahat ng lahi. Mahusay, ito ay sinocentrism. Pangalawang katanungan, ito ay turing ng mga Tsino sa ibang lahi. Magaling, ito ay barbaro. Para sa pangatlong katanungan, tawag ng mga Tsino sa kanilang imperyo. Mahusay, ito ay Zongguo. Para sa pang-apat na katanungan, paniniwala ng mga Hapones at Korean tungkol sa pinagmulan ng kanilang emperador. Tama, ito ay divine origin. At para naman sa panghuling katanungan, ang konseptong ito ay nabuo sa pagsasama ng Hinduismo at katutubong paniniwala sa Timog Silangang Asya. Mahusay, ito ay Devaraja. Ano ang kahalagahan ng pagtatalakay sa kaisipang Asyano? Ang pundasyon ng pagkabuo ng mga sinuunang kabihasnan o imperyo ay ang mga Asyanong kaisipan na uminog sa reliyon at uri ng pamumuno. Ito rin ang naging pundasyon sa paghubog ng iba't ibang tradisyon, paniniwala, batas at ang mga kaugalian. Para sa inyong mga takdang aralin, sagutan ninyo ang inyong learning packets, ang Week 4, mga kaisipang Asyano gumabay sa sinaunang kabihasnan. Sana mga anak, marami kayong mga natutunan para sa araw na ito. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita tayo sa susunod na aralin. Paalam!